Hi guys! Nagbabalik na naman kami sa panibagong episode ng... In the right corner. Yan, of course, kasama pa rin ang nag-iisang Kuya Dwayne. And... Ayan na naman. Ang nag-iisa. Walang Paris. Paris? Paris talaga. Walang iba kundi si... Almira. Ting, 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 ting. In the right corner, weighing... 142 kilograms. Grabe naman sa 142 kilograms. Kasi pag ini-intro niya ako laging pang boxing. Bago kami tuluyan mapunta sa boxingan, may palibago na naman tayong pag-uusapan ngayon, Kuya. Yes. Laging bago kung ano-ano at kung saan-saan nakakarating ang usapin ito na sana may naaambag tayo sa kanilang mga buhay-buhay bukod sa maubos ang oras nila sa atin. Tama. Pero bago yun, salamat po sa mga nakikinig. Siyempre, maglaan pa lang po kayo ng oras na pakikinig sa amin, malaking bagay na po yun. Di ba? Tsaka yung mga nagko-comment din, no? Correct. At nag-share ng mga 2 cents nila. Correct. At dahil dyan, Kuya, sisimulan ko ang usaping ito sa tanong na, maraming beses na ba sa buhay mong naranasan ang salitang ayoko na sa'yo o hindi ikaw or you're not the right person for this position? Gusto ko paghalu-haluin pero ang dami. Maraming context kasi. Madaming beses. Madaming beses. Kasi basically, gusto ko pag-usapan natin ng mga rejection sa buhay natin. Ayan. Kasi for sure, ang daming nakakaramdam yan. Alam mo naman natin na hindi talaga sa lahat ng pagkakataon wagi ang ating mga plano, ang mga gusto nating tahakin sa buhay, di ba? Ikaw ba, Kuya, ano ang out of the many? Siguro, bigyan mo ako ng ilang mga hindi mo makakalimutang rejection naranasan mo in all aspects, ha? Or any aspects. Sige. Ako yung pinaka memorable. One of the more memorable rejections na naranasan ko. Actually, hindi ako di-reject eh. Pero ni-reject ako by deed. So, ito yung I was trying to parang move out of the first parang company na I was working with. Sobrang frustrated ako kasi hindi ako na-promote. Even if feeling ko ako na yung next in line. So, ang ginawa ako, nag-venture out ako, naghanap ako ng malilipatan na company. It so happened na, for some reason, nadadaanan ko siya everyday for like 3 years already nung nagtatrabaho ako sa company na yun, pero hindi ko siya pinapansin. Until na-frustrate ako sa trabaho ko, napalingon ako sa kaliwa, pauwi ako sa Commonwealth, lagpas ng Pilcoa. Uy! Pagtingin ko sa kaliwa ko, yung company na yun. Pero meron pala niyan dito. Hindi ko na lang banggatin yung pangalan, Tapos, sabi ko, bukas na bukas, mag-a-apply ako dito. Mag-print na ako ng resume ko. Pag uwi ko galing shift tomorrow, mag-a-apply ako. Nag-apply ako. Dumating ako ng maaga. Inabot ko yung resume ko. Medyo pagod kasi syempre galing sa shift eh. Pagod ako noon. Inabot ko yung resume ko. After 5 minutes, bumalik sa akin yung pinag-abotan ko ng resume. Sabi niya, nalimutan ko ng exact phrasing pero sinasabi niya parang hindi daw ako yung right fit for the role. Walang initial interview, walang anything. Binalik lang yung resume niya sa akin. Sobrang asar ko, sabi ko, after 1 year, babalikan kita. Yun yung rejection na pinaka-naalala ko kasi yun yung rejection na parang feeling ko dapat, kung hindi ako na-reject nung time na yon, that would have been yung parang solution to all of my frustrations at that time. Makaalis dun sa company na yun. Nung time na yun. Feeling mo yun yung savior mo. Tapos parang feeling mo, ang nangyari, rejection over rejection. At saka ang taas ang tingin ko sa sarili ko, feeling ko kaya ko talaga kahit anong gawin ko eh. Dahil dyan, bago tayo maligaw, feeling ko dyan din talaga nangyayari yung lalim ng pain na nararamdaman mo every time na magkakaroon ka ng rejection dahil din sa taas ng expectations. Taas ng expectations. Diba? Kung anong taas siyang lalim ng bagsak, parang gano'n. Sobrang lalim. So, paano ka nag-cope up doon? I mean, paano ka naka-get over or ano yung pinep-talk mo sa sarili mo? Kasi for sure, after that moment, wala namang agad-agad na solusyon na, okay, na-reject ako dito. Ito na yung bago. Ang una-una kong ginawa, kailangan ko muna tanggapin na rejected ako. Kasi parang nung una, asar na asar ako kasi dapat di nyo ako na-reject kasi nga may experience ako. Saka hindi nyo man lang ako binigyan ng opportunity to present myself through an interview, blah, blah, blah. Sobrang asar ako. Pero inuna ko muna yung part na, okay, rejected ka na.
Wala ka na magagawa doon, hindi mo na mababago yun. What now? Yun yung una. Kailangan mo munang tanggapin na rejected ka. Pag hindi mo tinanggap na rejected ka, hindi ka uusad doon sa feeling na yun eh. Pangalawa, sabi ko, sige, what now? Yun yung second question, what now, di ba? Ang ginawa ko nung time na yun, status ko. Nag-stay muna ako doon sa company, hindi ako nag-venture out. Kasi ginamit ko yung rejection as motivation na hindi ako maghahanap ng kahit anong company other than that. Babalik ako dyan after 1 year. So, ginalingan ko sa trabaho ko. Pero asar pa rin ako kasi yung nakikita kong, yung na-promote doon sa position na ina-apply ko doon sa current na employer ko at that time, nakakasalamuha ako everyday. Nagpaplastikan kami. Tapos, kasi trainer ang ina-apply akong position. Tapos, tinitrain ako nitong tao na to, mas marunong pa ako doon, mas alam ko pa yung tinuturo niya eh. So, sobrang, for 1 year, tinitiis ko yung asar. Hinintay ko yung right moment na makabalik ako doon. And then, pero syempre, kailangan mong parang daily minamanage mo yung frustrations na yan eh. Kasi parang you are forced in a situation na you have to stick to status quo. Tapos, and all of the problems and hate and the hurt it brings until such time na ready ka ulit to give it another shot. So, yun. Kailangan mo munang tanggapin. Tanggapin mo yung rejection. Tanggapin mo yung reality, yung current reality, and then plan for the next step. Pero no, pag na-realize ko lang yung halimbawa dyan sa example na binigay mo, ang hirap ng mga rejection, initially mahirap na siya, pero mas pinapahirap pa siya kung yung rejection mo kasi may pamilyang nakaagapay sa'yo o may mga umaasa sa'yo. Oo, kasi diba? yun yung mga time na ano ko, na support era ko eh. Oo nga. Diba? Yun yung mga time, nag-aaral ka pa nun. Hindi pa kita masandalan nun. So sabi ko, hindi pwedeng mag-fail ako. Feeling hopeful ka, hindi lang para sa sarili mo, para doon sa okay, eto na yun, magkakaroon ng liwanag. Ano pa naman ako, hindi pa naman ako, pag nagpaplano ako ng something, hindi ako nagpa-plan for what's in front of me. 5, 6, 7 steps ahead pinaplano ko talaga. At least na time na yun, no? Medyo bata-bata pa ako, meron pa akong... Ba't matanda ka na ba? I think so. I mean, in term, and I have to be honest, mentally, I feel like I'm 10 years older. Parang, ewan ko nabanggit ko na sa ito, parang I feel like this age, pero mentally, the way I approach things, the way I think about things, parang plus 10 yung edad ko. Largely because, parang at an early stage of our lives, including yourself, parang we were forced to think parang older than our age. So, wired na ako to think about, for example, yun nga, yung situation na yun, no? Hindi ko sinubukang mag-apply dun sa company na yun dahil gusto ko lang i-handle yung next 3 months of life. Gusto ko yung 2 years ahead of me, maplano ko na. And I think yung magiging supposed employment ko dun sa organization na yun, that being a multinational company, that will set me for 2 years. Which turned out to be true nung tinanggap ako. Nandun ka rin ngayon. Nandun diba, din mas ako better. 14 years after. 14 years. Legit, 14 years after. Parang, pag nakakaharap ako ng mga fresh grad. Pero feeling mo ba na-realize mo na siguro kung nung time na yun ako tinanggap, nung time na na-reject ka, baka hindi ito yung mararating ko? Ang ganda ng question na yun eh. Kasi parang, in general, pag nakakarinig ako ng ganong question, parang, you are forced to answer as if you can predict things. Pero hindi mo talaga siya mapapredict eh. Pero if I were to answer that candidly, kung tinanggap ako at that time, I think that would have been the wrong way to go. Kasi, going back, hindi talaga ako ready. Gusto mo lang siya? Gusto ko lang siya. Feeling mo lang, eto na yun. Asar lang talaga ako doon sa previous employer ko. Pero in terms of parang tenure, experience, profession, all of those things, looking back, I wasn't ready. Parang feeling ko, after 6 months, maghahanap ulit ako ng panibagong company. And hindi ko ugaling mag-bunny hop ng mga trabaho. Bunny hop pala yung bunny hop. Hindi. Well, job hopping ang tawag doon. Pero ang tawag ko lang this bunny hop kasi syempre gumaganon ka. Diba? Mahirap din kasi, alam mo, naisip ko dyan sa kwentuhan na kung halimbawa yung ako kasi, ganun na naman, pag tinitignan kita, inaalala ko, ano nga ba, alam ko, ang dami kong rejection sa buhay, super dami. Pero parang wala na naman ako maisip. Kasi parang feeling ko, yung mga pinagdaanan ko, closed door siya. Hindi ko siya nakikita na, oops, nope, no, alam mo yung ganun. Pero, pag iniisip ko ngayon, lagi kong ina-analyze tulad dati, yung hirap ka makahanap ng trabaho. Yung fresh grad ka, hindi ka tatanggapin dahil wala kang experience. Paano nga kami magkaka-experience? Kung ayaw nyo kaming tanggapin, alam mo ganun yung feeling eh. Tapos parang,
Ang hirap, no? Paano nga ba? Kasi for sure yung dilemma lang lahat ngayon. Ito ba, yan ba yung version mo of rejection? Siguro meron as we go along the conversation, marami akong maalala. Kasi ito parang aspect of career and work. Actually, iniisip ko talaga paano. For sure, marami kasi ang dami ko namang in-applyan na trabaho. Alam mo naman. Minsan matatawa ka, no? Literal, di ko lang maalala kung sinong company nag-post ito. Nag-post sila ng vacancy nila. Sabi niya, fresh graduates with experience. Hindi ko. Kasi meron akong kaibigan dati, cum laude pa yon. Super siya. Actually, sa kanya ko yung narinig eh. Tapos, siya yung hirap makahanap ng trabaho. Ako naman kasi, nakakahanap, pero racket-racket kasi. Alam mo yun, ikaw talaga, kung walang trabaho tumatanggap sa ikaw gumawa ng trabaho mo. Oo. Tapos sabi niya, paano ako magkakaroon ng trabaho? Hinahanap nila may experience. Hindi nga ako tinatanggap. Saan ako kukuha ng experience? Oo nga naman. Alam mo, lalo yung may mga ibang skills, ibang yung tinapos na hindi naman, kasi kami, halimbawa, sa Mascom, hindi ko alam kung sa lahat mag-apply, Siyempre, kailangan mo na experience. Di, ang dali-dali, mag-production ka, PA ka. Part yun ng production. What if yung mag-i-engineer ka? Hindi ka naman pwedeng basta magkut-kut ka dyan ng wire para lang masabing engineer ka or whatever, di ba? So, iba-iba talaga. Kung iisipin ko yung rejection, ang naalala ko dati, sa isang conversation na rejection is nung nagtatrabaho ako sa isang radio station, kuya. Ang trabaho namin ay kumbinsihin yung mga bahay-bahay na makinig dun sa radio station na yun. So, ima-market mo? At mano-mano, kakatok ka. Oo, kakatok ka. Tapos naalala ko nung namimigay kami ng grocery, ng mga radyo na maliliit. So to, kayo dati yung yung one for all for one. Parang ganon. Sugod bahay. Sugod bahay, tapos by partners kami. Diba, itong area na to. Sabi ko nga sa inyo, pagbibenta na lang ng abdo ang hindi ko pinasok. So, katok-katok ka doon. Naalala ko lang yung manager ng station na yun. Sabi niya, ano ba yung, kita mo, naalala ko pero hindi ko na naalala. Parang if someone says, no, say next. Parang gano'n. Correct mo yung grammar ko. Ituloy mo yung statement. Yun na yun. If someone says no, you say next. Next. Okay. Oo. Di pag ayaw, di sa susunod. Kasi ang hirap talaga. Alam mo yung feeling ko yan na, Ma'am, ito po yung... Ay, hindi. Hindi mo i-for. Hindi ka magre-rebuttal. Parang, tas na-apply ko siya sa buhay. Di kung ayaw mo, di susunod. Parang gano'n. May mga frustrations din yung mga pinasok, lalo sa field namin. Feeling mo, galing-galing ko. Hindi ko naman inaano, pero bubusinan na lang ako. Pero sa mundong ito, labanan ng connection. Diba? Parang hindi ka pa nakakaapak, may napili na, pero nag-post sila, hiring sila. Alam mo yung gano'n? Siguro marami na akong pinagdaanan na ganyan, na baka kung nag-podcast tayo 10 years ago, marami akong kwento. Siguro nasa stage na kasi ako ng buhay ko, kuya, na na-appreciate ko na kung hindi ko pinagdaanan lahat yun, hindi ko ito mararating. Correct. Yun. Kung ba kung career-wise ang pag-uusapan, ano pa ba mga pinasok ko? Ang dami kasi. Hindi kasi ako tulad mo talaga, kaya na-build niya po talaga yung niya. Alam niya kung na ito ko, dito ko pagyayaman. Sa bagay, magkaiba kami ng world Corporate kasi yung, tama ba ang term doon? Well, white collar? Ano naman tawag yung sa amin? Rainbow collar? Yung trabaho lang. medyo white collar na corporate. Corporate. Ako naman, in general, ililink ko. Oo nga, na-realize ko sa field ng trabaho namin, parang lagi pala kaming may rejection. Kaya lang namin kainin, sakit up. Halimbawa, yung rejection na sinasabi ko, halimbawa, if you are content creator, yung napapanood ka nila, syempre, bukas ka sa public, nakikita ka nila. Yung rejection namin, yung mga bashers namin, ayaw nyo sa amin Ayaw nila. Hindi mo rin maintindihan ba't sila nanonood. Pero ayaw ka nila. For me, this is a form of rejection. Depende na lang pala talaga kung paano mo siya i-handle. May question ako, no? So, on the topic of rejection, let's say, for example, naka-receive ka ng rejection in all forms. For example, commentaries, face-to-face na rejection. How do you deal with them? Do you counter that by saying na you should not have rejected me? Do you remarket yourself and say mali yung view mo? Do you try to change people's opinion about you and de-reject you and accept you instead? Ako dumaan ako sa face kuya na for sure alam mo yan dahil kilala mo ko. Hindi. Sumasagot talaga ako. Oo naman. Di ba? Halimbawa, hindi kasi yung pag ginanyan sasagot ka, pero feeling ko ngayon, dumating na ako sa point na yung parang di okay. Kung hindi okay, bukod na lang, pag tinawag ka ng pagkakataon na halimbawa, nilalagay ka sa mali, pero alam mong tama ka. Doon siguro yung mga times na sumasagot ako, pero kuya, alam mo, dumating na ako sa punto ng buhay ko na pag ayaw mo, edi hindi. So parang dinodraw mo lang yung line between
nire-reject ka objectively, tsaka nire-reject ka with something else. Oo. Kasi, ang rejection talaga sa una, parang sharp pain yan, ha? Pero pagka ready ka, siguro, nasaan talaga yun preparedness mo talaga yun on things. Pag ready ka na, okay, kung kaya mo siyang harapin. I don't know, siguro, iba-iba kasi talaga Iba-iba. Parang, halimbawa ikaw, tatanungin kita, with the power that you have. Wow, with the power! Paano mo yun na-handle pag ikaw yung magre-reject ng tao? Trabaho ko yan. Yun nga. Na which is hindi ako pwede dyan. Nung una kong, sige, ilagay ko siya into proper context. Siyempre, sa trabaho ko, kailangan ko mag-hire ng mga tao. Di ba? So, may mga profile ako na Nung una, kung meron akong 10 profile na kaharap sa akin, 10 resume, parang morally obligated ako to interview them anyway, kahit alam ko from paper screening pa lang, alam ko all that's wala na. Oo. So, napagod ako for 10 interviews, only to find out na lahat sila olats. Diba? So, dati, ayoko mag-reject. Kasi so, parang bigyan ng fighting chance lahat. Parang gusto ko bigyan ng pagkakataon lahat. Parang wala sa persona ko na parang i-outright reject yung mga tao. Then eventually, nagbago yan over time kasi syempre nagbago yung mga priorities ko professionally. Marami na akong ginagawa. So, sa paper screening pa lang, parang hindi ko alam kung tamang sabihin to, pero parang in-adjust ko yung moral compass ko by saying na, okay, acceptable na mag-reject ako without talking to them kasi alam ko from the very beginning, lats. Doon ko na-figure out na, for example, may mga resume na ninipis. alam mo yung as in manipis talaga. Pero for some reason, kailangan ko sang interview. Sabi ko, hindi. Ito, by paper screening, hindi. Tapos ito na yung part na yung legit magre-reject talaga ako. Sorry, we'll call you? Don't call us? Hindi naman. Parang sa mundo namin, pagkatapos sa interview, hindi mo siya i-reject. Feedback ang ibibigay mo sa kanya. So, nung una, nahihirapan akong i-position na hindi kita tinanggap. Hindi ikaw yung kinahanap ko. Doon ko natutunan na mag-sandwich. So, say the good things in the interview, like, give them props for what they did. Sabihin mo ngayon yung ayaw mo. Then sabihin mo kung ano yung gagawin nila para ma-improve doon sa mga ayaw mo. Pero sasabihin ko pa rin anyway na having said that, hindi pa din. This is not, parang we've, either sabihin ko na may natanggap na kami sa role na to, or we were looking for someone na may ganitong experience, all of those things. Pero at the back of it, ang hirap. Kasi dumaan ako sa sitwasyon na yan from the top, from the bottom, na nagsisik ka ng opportunities, ginawa mo yung best mo. Nahihirapan ako for them. Pero feeling ko, pag tumatanda ka sa trabaho at nag-grow ka sa trabaho mo, unfortunately tumitigas yung damdamin mo. Parang namamanhid ka. Parang trabaho lang to. Trabaho lang talaga to. Yung di ka na lang na-attach. Oo. Sabi ko, hindi talaga ako pwede sa ganyang trabaho. Diba? Kaya ako pagka ganito, ginagalingan ko na lang sa feedback session talaga. Yung sasabihin ko talaga parang mag-walk away na lang sila with grace and hindi lang yun. flying Saka, colors. gusto ko mag-walk away sila parang with them learning. Kung ano yung dapat yung ginawa better. Para kung hindi man ako makaharap niyo next time, ibang tao na mag-i-interview sa inyo, at least baon niyo yung sinabi ko. Ngayon, kung maging successful kayo o hindi, that's not up to me anymore. That's up to you already. Oo. Alam mo yung, nabanggit mo kasi, sa mundo kasi namin ganito, parang mas mahirap pala sa mundo namin. Sa mundo kasi namin, kung nasa ang mundo man ako, hindi mo malalaman kung ano ang rejection. Bigla ka na lang kasing, okay, diyan ka, ikaw. Kung gusto mo mag-stay, okay. Kung hindi, tsaka, hindi yung feeling na, okay, hindi ka para dito. Tsaka, mahirap mabasa ang mga tao Oo. Alin ang, did they meant well, or yun ba talaga, o ayaw nila kasi sa'yo? parang wala kang appropriate read of people. Walang yes and no na parang no, hindi ka para dito. Meron ka mga cham-chame, tatawagan ka namin mga next week, abangan mo yan. Wala. Hindi klaro ang communication. Kasi kanya-kanya, kasi sa inyo parang may structure talaga na sinusundan Sa mundo namin mga freelance, laban kung laban Ikaw na lang makakaramdam kung ito na ba yun o ano. Parang minsan nga mas maigi pang sabihin na lang nila sa'yo na hindi na next na. Diba kaysa yung magbabaka sakali ka, hindi baka sa susunod, chance passenger ka, ganyan. Kasi alam mo, chance passenger. Alam mo,
Maside comment lang ako Nakakairita yung usage na word na chance passenger Bakit? Ang ganda ng chance passenger it gives parang a full glimpse of hope. Yun na nga, chance passenger. Pero wala nga ang chance puno na eroplano Baka may bumagsak. Baka may, ano ba, wala bang wood yung bahay mo? Baka may bumaba, may maghahabol ng jowa pabalik, chance passenger. Oo, yung doon sa tarmac na magyakapan sila. Pero gano'n. Tapos, papalakpak, ibibideo, mag-Facebook live. Diba? Tapos magsasana o lahat. Hindi, pero, kuya, isipin mo naman ang buhay, kahit gano'ng ka-structure, isang napakalaking chance passenger. Next, on In the Right Corner with Almira Shil and Kuya Dwayne. Saka isipin mo to ngayon sinabi mo yun, yung oddity of yung sa situation nyo, yung sa world niyo about rejection acceptance, may oddity din sa amin. So, on one hand, ako, at least in my opinion, hindi ako happy rejecting people, pero I have to do that. Pero may mga times din na may mga tinanggap akong tao, I ended up regretting the decision anyway. Di ba? Kasi, magaling sila sa interview. Yun! Lahat sa trabaho.